Magandang hapon, madlang people. Heto at nagbabalik na naman ang inyong pambansang Chika Dora! Sa hapong ito, maririnig natin ang saloobin ukol sa pagkatuto sa una at ikalawang wika. Bago ang lahat, ipapakilala ko muna ang panauhin natin sa hapong ito. Hi! Magandang hapon! Handa na ba kayo? Tayo na't magsimula. Handa ka na ba? Oo, handa-handa na. Unang katanungan. Ano ang una at ikalawang wika? Ang unang wika ay ang wikang unang natutuhan ng isang tao. Samantalang ang ikalawang wika naman ay ang wikang natutuhan pagkatapos matuto ng unang wika. So parang yung unang wika is natutunan mo sa mga magulang mo o sa iyong tahanan. Habang ang pangalawang wika ay yung na-adapt mo sa kapaligiran mo, like sa outside, sa labas ng bahay nyo. O pwede naman sa paaralan din, pero mas natututo ka sa labas talaga. Sige. Saan mo pala natutunan ang una at ikalawang wika? Natutunan ko ang una at ikalawang wika. Ang unang wika ay natutuhan sa bahay at kapaligiran. Samantalang ikalawang wika naman ay natutuhan sa paaralan. Nga pala, kailan mo ito natutuhan? Natutuhan ko ang unang wika nung ako ay bata pa lamang. Anong edad? Siguro mga 3. Tatlong bulan? Oo, ganyan yung mga Paano naman yung pangalawang wika? Ang pangalawang wika naman ay nung pagkatapos kong mag-kinder. Oo, natatandaan ko diba dati, yung talaga, yung kapag kinder tayo, yung wikang ginagamit ng guro is yung mother tongue natin, which is, depende sa lugar. Sa tingin mo ba may benepisyo ang pagkakaroon ng isa at higit pang wika? Oo, may benepisyo ang pagkakaroon ng higit pa sa isang wika. Ito ay ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman, pananaw, at mahusay sa pagresolba at pagbutas ng mga suliranin dahil sa iba't ibang wika na natutuhan. Yung pagbutas ng suliranin, halimbawa, nag-ibang bansa ka, tapos marunong ka nang mag-Ingles. So, mas mapadali ang komunikasyon. Lalo na kapag nawawala ka, or something like may itatanong ka sa isang tao. Ano-ano ang mga hamon na nararanasan mo sa pagkakaroon ng isa at higit pang wika? Isa sa mga hamon ng pagkakaroon ng isa at higit pang wika ay ang pagpapalit-palit ng mga salita dahil sa pagiging multilingual na nagiging sanhi ng kalituhan sa bokabularya at gramatika. Di ba may tawag sa pagpapalit-palit? Ano nga yun? Nakalimutan ko kasi. Code switching ang tawag sa pagpapalit. Oo. Di ba yung unang mga salita mo is yung ginamit mo is Tagalog, tapos pagkatapos nun is nag-English ka. So, magiging yun, Taglish. Tama ba? Okay. Alam mo ba kung ano-ano ang tatlong paraan sa pagkatuto ng wika? Ito ang informal na pagkatuto, formal na pagkatuto, at pagkahalong pagkatuto. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ito at magbigay ng halimbawa? Ang informal na pagkatuto ay ang pagkatutong nangyayari sa araw-araw na karanasan. Halimbawa, sa pakikipag-usap sa mga kaibigan o magulang. Samantalang ang formal na pagkatuto naman ay ang pagkatuto na nangyayari sa paaralan. Halimbawa, ito ay natutuhan mo sa iyong asignatura ng English o Filipino. Ang maghahalong pagkatuto naman ay papa
pagkatuto ng wika. Yun lang. At doon nagtatapos ang programang ito. Salamat sa panonood at abangan ang susunod na episode.